What's up mga kabrati? Welcome back to my channel. Sa mga first time lang sa akin channel, para sa mga gustong sumali sa aking palaro, sundan nyo po yung mechanics po para hindi po masayang ang inyong entry. Panoorin lang ng buo ang video na ito at abangan ang mga letters na lalabas sa screen. Kailangan nyo pong mabuo yung tamang word. Pagkatapos po, i-comment nyo po yan dito sa aking video. Una, magko-comment muna kayo tungkol sa video na napanood nyo. And then, isasama nyo pong i-comment doon sa inyong comment kung ano po yung words na lumabas. At yung pong may mga tamang sagot at nakapasa sa ating evaluation, sila po ang may mga chance na manalo. At yun pong i-announce natin sa susunod nating video. Yun lang po at good luck to everyone. As I promised, ito na po yung ating part 2. Doon sa previous na na-upload ko dito tungkol sa hacking experience ko, na-mention ko doon sa isang video ko na nahack po yung aking Gmail and YouTube channel. So, for today's video, I'm gonna share with you how I recover my YouTube and Gmail account. Ang ginawa ko at first talaga ay inireport ko yung aking YouTube account kasi ginagamit na rin ng hacker sa pag-hack pa ng other accounts. But hindi agad ako naka-receive ng response from Google. Research ako hanggang sa may nakita ako na meron palang Twitter account si YouTube. Kasi po actually hindi po talaga ako active sa Twitter. So nung nakita ko yun na meron palang YouTube team sa Twitter, ang ginawa ko ay nag-create ako ng Twitter account. Kasi actually meron akong previously na Twitter account. Kaya lang, hindi ko na rin alam kung ano yung account ko dati. So gumawa ako uli ng panibagong Twitter account gamit yung Gmail na bago. So kasi since na nahack na nga yung Gmail account ko, so meron akong another Gmail pa. So yun yung ginamit ko pag install at pag-create ng account sa Twitter. And nag-post ako publicly sa Twitter. At tinag ko si Team YouTube. In-inform ko sila na nahack yung aking channel at nagre-request ako sa kanila ng assistance nga para ma-recover ko yung aking account. Which is right away, naka-receive agad ako ng reply sa Team YouTube. At sinabi nila sa akin ay magsisend sila ng DM. So, after mga few minutes, naka-receive ako ng DM from Team YouTube. At sinabi nila doon na nanghihingi sila sa akin ng email address kung saan ako may access para daw makapag-send daw din sila ng special form, Google form ito, para makadirect ako doon sa specialist team nila. So, nag-send ako doon sa DM sa aking email address. Kinonfirm din nila doon sa DM sa akin na yung email address na na-provide ko ay meron ng access para dun sa special form. So, clinic ko lang yung link na yon and then madadirect ka dun sa mga information tungkol sa iyong YouTube. So, yung mga usual na tatandaan kong pinilapan ko doon, usually ano yung pangalan ng channel ko. Actually, na-confuse pa ako at first kasi nakalagay niya ano yung full name. Since na hindi ko naman talaga nilalagay yung totoong pangalan ko doon as screen name sa YouTube, pero kapag kasi monetize ka na sa channel, usually kailangan mo rin i-mention yung iyong full name para doon sa pag-send nila nung sweldo mo. So, na-confuse ako doon at first, pero ang nilagay ko doon ay yung pangalan mismo ng channel ko. And then, nilagay ko din doon yung email address ng channel ko na nahack. Tapos, nanghihingi din sila ng publisher ID. Guys, yung mga publisher ID, pag hindi nyo alam, actually, doon sa mga monetize na ang channel, meron talaga tinatawag na publisher ID. Nag-search pa ako doon sa aking mga previous na email kasi since may recovery email ako doon sa aking YouTube channel, madali talaga sana makuha yung aking publisher ID kung nasa akin or may access ako doon sa Gmail account na nakalink sa aking YouTube. Kasi talaga pag nagsisend doon ng notification na na-send na nila yung sweldo mo, naka-indicate din yung publisher ID doon. Pero since wala nga akong access doon sa Gmail account ko dahil nga na-hack nga, so ang ginawa ko doon ay chinek ko yung recovery email ko kasi natatandaan ko noon na pag meron ding mga notification na re-receive na nasisend si YouTube, nakaka-receive o si Google, nakaka-receive din ako doon sa recovery email ko. So, doon ko nahanap yung aking publisher ID. Usually, kung hindi kayo aware sa publisher ID, lalo na doon sa mga monetize na, ang bungat ng mga letters na nakalagay sa publisher ID ay PUB, tapos dash, tapos may mga numbers doon.
So, pag may nakita kayong ganun sa mga email sa inyo ni YouTube, yun nanghihingi din sila ng channel link. Yung channel link, ito yung link pagka pinindot mo, madadirect ka sa iyong YouTube channel. Pero sa case ko, since kasi doon sa mga nakaka-reach na, hindi ko malala kung 10,000 followers ba. Basta merong ano dun parang na-unlock yung privilege na pwede mong gawin sa iyong channel. Kapag 10,000 yata, kung hindi ako nagkakamali. Pero kung mali man, paki-comment na lang dito sa video, paki-correct ako. Kung pwede ka na mag-customize yung channel link. So, pinalitan ko yung channel link ko doon. Which is, hindi yon ang dapat mo ma-provide kay YouTube, kundi yung original mo na channel link nung hindi mo pa nabago or napa-customize. Kasi usually, parang www.youtube.com/parang c/bratidc, ganon. Mayroon kasi tinatawag sila doon na custom URL. So, para madali mong ma-provide yung channel link, so, pwede mo yun baguhin kapag na-unlock mo na yung perks na yun. Nabago ko na siya. Nag-search ulit ako sa Google. May nakita ko doon para kung paano ma-retrieve or malaman yung iyong original na channel link. So, meron ako nakitang comment picker. So, i-search nyo guys yung comment picker. Tapos, i-choose nyo doon comment picker para sa YouTube. So, pag click mo yung YouTube doon, itatype mo lang yung pangalan ng iyong channel. Tapos lalabas na doon mga kabrati yung original mong channel link. So, yun ang ilagay nyo, i-copy nyo, papunta doon sa Google form na sinend sa iyo ni Google or ni YouTube. Kailangan mo rin mag-indicate doon paano na-hack. So, maghihingi din sila sa iyo ng screenshot na ano yung napindot na link. Kung may ilalagay mo din doon kung kailan mo huling na-access pa yung iyong YouTube account, kailan yung huli mong upload, kailan mo ginawa ang yung YouTube account. So, yung sa kailan mo nag-start yung YouTube account mo, pwede mo naman kung na-access nyo pa yung iyong YouTube channel, hindi pa binubura ng hacker, pwede mo rin makita dun sa profile mo kung kailan mo ginawa yung iyong YouTube. So, dun ka na mag-base. And then, brand account. So, ilalagay mo rin dun kung yes or no. At ano yung mga changes na nakita mo sa iyong YouTube para masabi mo na yun talaga ay na-hack. Kunwari, naka-upload na yung hacker ng videos na hindi naman ikaw ang nag-upload. Yung form na yon na isinend sa'yo, dapat masagutan mo yon within 72 hours. And then, after mo masagutan yon within 1 business day, makaka-receive ka na raw ng response sa kanila, which is napakabilis talaga ng response dun sa ganong process. Na-receive ako ng email from Google na at first ay medyo nakaka-frustrate. Kasi akala ko, nag-send kasi sa akin sila ng process na, which is tapos ko nang magawa. Yung parang kung kayo ay na-hack, for sure, na-try nyo na yung recovery access. Yung parang ilalagay nyo yung mga alam nyong possible na recovery email nyo, yung contact number nyo doon, yung mga ganong backup codes, kung ano man yung ginawa nyong alternative way para mabawi yung account nyo. Diba? Parang ang thinking ko that time, bakit ito na naman yung recovery link na ibibigay sa akin ni Google na alam na nga niyang hindi ko nga ma-recover doon sa mga process na yun. Kasama lang talaga yun sa process ng Google. So, trust the process po. Fill upan mo lang yun, sundan mo lang kung ano yung instruction. Hindi mo pa rin na-retrieve, response ka lang doon sa email na yon. At sabihin mo doon na hindi mo ma-retrieve dahil nga na-modified na account. And then magsisend na naman sila ng another recovery email na parang kaparehas lang din doon. So wag uli kayong mapoprostrate. Kasi yung process na yon na nakalagay doon na parang same, fill upan or i-click nyo lang muna yung link doon. May magpa-pop up doon na we need some time to review your request. So, yun yung pinakaiba doon. Although parehong-pareho yung pinil-upan nyo. At the same time, i-require ka na niyang mag-enter ng email address. Ang ilalagay yung email address doon ay yung email address na meron ka pang access. Hindi yung email address na na-hack na. And then, doon sa email address na isinend mo, kapag yun na nag-pop up, doon ka na makaka-receive ng reset link. So, yun na yung magiging way mo para ma-recover mo yung account na yun. Kasi, pag clinic mo yun nakaka-reset, automatic, makaka-access ka na yung doon sa Gmail account mo na na-hack. Yun na rin yung magiging way mo para ma-access mo na rin after that, yung iyong YouTube. Makaka-receive ka rin ng notification sa kanila na since ongoing ka sa pagbawi ng iyong account, ilalagay nila doon na yung email address mo na na-hack ay temporary, dinisable muna nila. Para lang ikaw ay, or si Google ay walang intervention or makasagabal dun sa process nyo ng retrieval ng iyong account.
So, yun lang mga kabrati. Sana makatulong itong aking video, lalo na doon sa mga viewers ko na naka-experience ng same case as me, na nahack din ang kanilang Gmail or ang kanilang YouTube account. So, gawin nyo lang po yung mga nabanggit ko ditong process. Suggest ko sa inyo, once na mabawi nyo na inyong YouTube or Gmail account, taasan nyo na po yung inyong security doon sa inyong account para din maiwasan na rin po na mahack pa ng iba at iwasan po mag-click ng mga link na galing po sa mga untrusted sources. Ayun lang po. Thank you so much for watching my video. Bye for now.